Hello guys! Ayan. So, we're here again sa aking vlog. Ayan. So, alam ko matagal na ako din nag-upload. So, but this time, ayan. So, I decided na i-resume siya. And, ayun nga. Meron ako inimbitahan dito sa aking vlog to, makapag-collab lang. Ayan. So, ipapakilala ko sa inyo ang aking pastor. Ayan. Si Pastor John de la Rosa. Yay! Okay. So, kumusta po, Papi? Yung Papi kasi yung tawag sa kanya talaga, namin sa church. Ayan. So, kumustahin natin muna si Papi. Okay. Pwede niyo rin siyang tawagin Papi. Kung gusto niyo makisali. Okay. So, kumustahin muna natin siya. And yun nga, si Papi ay nasa New Zealand ngayon. Okay? So, Papi, kaway-kaway ka naman sa aking mga subscribers. Ayan. Pwede mo silang batiin if you like. Sige, go ahead. Magandang araw po sa lahat ng mga sumusubaybay sa Sarah Perez Vlog. It's a very nice channel. So I hope that you will support it at marami siyang mga projects in the future that you might be interested in supporting. But also, syempre, yung content kasi niya, it's actually meant to uplift yung mga kasamahan natin, mga kababayan natin, mga Pilipino. So it's going to definitely help you out. Support the channel and you will learn. And you will also be given the opportunity to help others. Ayan. Thank you so much, Papi. Okay. So without further ado, simulan na natin ang ating tanungan with Papi. Okay. So, ang question po is, okay. Ayan. Sa mga katulad ko po na Christian, ayan, and single pa, pero nasa marrying stage na, no? Nasa middle 30s na ako. Ayan. Going mid-30s, going, alam mo na po, 40s, ganyan. So, um, na mga nag-worry na baka hindi na makapag-asawa, ano pong mapapayo nyo sa mga katulad ko na waiting? Ano po ba yung mga dapat natin ginagawa at this point in time? Kailangan ba namin maghintay? Or what? Yun lang po. Well, siyempre, ang napaka-importante dyan is number one, protect yourself. So, ako saludo ko sa inyo na umabot kayo ng ganyang edad at hindi kayo nagmamadali, di ba? So, meron pa rin kayong confidence na ipagpatuloy yung inyong buhay na single. Kasi, siyempre, malaking pakinabangan pag single ka. Kasi, sa totoo lang, I'm a married individual. You talk to people who are married. And they will tell you na nawawala yung flexibility and freedom as a single individual. So, ano ba mapapayo ko sa mga single women diyan? Kasi we're focusing on women, I guess, dun based sa question mo. Yeah. I would continue to pray kay God. Ask na kung sino ba talaga yung magiging spouse mo to be. And ang importante diyan, syempre, na kapag natagpuan ka ng spouse mo, remember, hindi mo sila kailangan hanapin. They will find you out, especially kapag natututunan natin na ipag-pray ang ating future spouse. Siyempre si Lord has somebody in store for you. Parang ginawa niya, di ba? Adam was actually connected kay Eve by the rib, di ba? Kaya nga woman, di ba? A womb of the man, something like that. So, it's very important to continue on being pure, to continue on waiting upon the Lord and praying. So, that's the spiritual side. Ito yung practical answer ko sa inyo. So, syempre, kailangan, as individuals, na kung kayo ay babae, you have to keep yourself attractive. Di ba? Yun yung practical side. You feel good about yourself. Yung attractiveness is more on countenance. Yung itsura ng mukha, hindi naka-makeup ka, hindi naka-forma ka. I'm talking about being healthy, you look joyful, you have energy, di ba? Yung palangiti ka. Kasi those are the things that will actually call the attention of potentially the person you're supposed to be connected to. Diba? And that's very, very important na you actually continue on with your professional, personal development para patuloy nilang nakikita kung anong klaseng individual ka. Ibang klase ka mag-isip, magsalita, mag-decide, kumilos, bumili, di ba? So you are healthy holistically sa buong area ng iyong buhay. Kasi yan yung bagay that will keep you from thinking na, ay, ano ba yan? Single pa rin ako hanggang ngayon. Kasi you are being productive as you move along in life. Kaya nga, ang kadalasan kung bakit natatakot ang mga tao because yung productivity nila, yung kanilang sense of self-worth and value nawawala. Na nagiging angkla nila na ang self-worth and value nila is only the time na magkakaroon sila ng boyfriend,
o di kaya nadadagdagan sila ng pressure coming from friends na pinipilit sila mag-enter into a relationship, di ba? And ang nangyayari tuloy sa kanila, they are not making sound decisions para sa kanilang sarili. And of course, ang practical na paraan in order for you to continue on waiting upon the Lord or continuously, doing things that are productive, get a relationship coach. Napaka-importante na meron kayong relationship coach. And hindi naman kailangan professional. When I say a relationship coach, somebody who can actually guide you through that period of time in your life. Yung wala siyang bias na ipapayo sa iyo. Yung nasa isip niya yung kabutihan mo at kung paano ka magkakaroon ng maximization of your single blessedness at this stage. Alam niyo, meron akong kaibigan na no na naranasan niya yung bias opinion ng isang kaibigan niya about relationship and such. Na-realize niya na kadalasan yung mga nasaktan sa relationship, yun yung mga taong pinipilit silang magkaroon ng relationship. Hindi dahil sa they are actually after the welfare or the well-being of the individual na they're pushing to have a relationship with, but because they want to see them actually experience pain and failure as well. So mag-iingat tayo sa mga tao na yun. Kasi if they are actually very good friends of yours, they will help you throughout that stage ng buhay mo na single ka and maximize that opportunity. The opportunity to grow, to be better, to develop yourself into an individual na talaga nga namang successful in the eyes of God because we are talking about Christianity as such as well. Grabe. Totoo po yun, Paps, no, na actually, sa edad ko, syempre, di ba, hindi maiwasan na may mga kamag-anak ako na bigla na lang magtatanong, kailan ka mag-aasawa? Lagi papi, kaya minsan ayoko na pupunta sa mga reunion kasi parang, what? Oh, ito, Okay. observe mo. Yung mga nagtatanong sa'yo, maganda ba ang kanilang married life kung married No, sila? no. And yung mga anak Ah, din nila, hindi rin maganda ang mga karanasan. Siyempre, ayoko naman sumagot, 'di ba? Nakaiga nga eh, 'di ba? Parang sobrang disrespectful naman if I will do that. Pero sa isip ko na lang 'yon and lagi ko na lang sinasagot, darating din 'yon, Lola, darating din 'yon, tita, darating din 'yon, tito. So, chillax lang kayo. Magugulat na lang kayo, engage na. Wala nang bali-balita na may boyfriend, oh. Kasal na ka. So, By the way, may nakakatawang experiences ako sa mga single Christians, lalaki man o babae. Kasi ang tanongin nila ako, is it the right time to have a relationship? Ganyan, ganyan. Sabi ko sa kanya, it's always the right time if it's the time of God. Sabi ko sa kanila. Pero dito sila nagulat. Sabi ko sa kanila, if you have the option to remain single, remain single. Ano, bakit? Ganyan, ganyan. Gulat sila dun sa payo ko. Sabi ko sa kanila, you have so much flexibility when you are single. You have freedom. You don't need to talk to another person before you make a decision. You can make decisions on your own. And when I say on your own, syempre, yung ikaw as an individual, you consult with God. Pero pag meron ka na kasing relationship, consider mo yung parang yung pagkain pa lang eh. Natatawa ako dun sa instance na kakain sa restaurant. Han, mm, anong gusto mong kainin? Ikaw, anong gusto mong kainin? Ikaw, anong gusto mong kainin? Di ba? Mamaya nag-aaway na silang dalawa. Di ba? Eh kung ikaw mag-isa na nandun, o kasama mo yung mga kaibigan mo, wala kang pake kung anong kakainin nila. So it gives you the freedom true. na make decisions on your own. Tsaka yung time mo pa lang. Ang luwag ng time ng single. Okay? Ang sikip ng time ng may relasyon, especially kapag may pagka-toxic yung relationship nila. Mm, Sobra. true. Pero So, siguro, papi, no, kung ano siya, kung pareho kayo ng goals and everything, tapos nagkakasundo kayo sa mga bagay, I think, yeah, that yun yung magiging tawag doon, advantage, no, nung pagkakaroon ng relasyon. Pero kung ganyan, wag muna. Toxic. Wag. correct. Kaya nga, having a relationship coach, somebody who has the information, the knowledge, the statistics, di ba? Mm, To help you out make informed decisions. That's very, very important. Tignan mo nga yung mga malalaking kumpanya. Tingin nyo ba lumaki yan dahil sa decision lang noong founder o nung CEO? Hindi. They actually employ a lot of consultants to make their mm, organizations better, bigger
faster and more efficient, 'di ba? Kasi they love their organizations and they want their organizations to grow. Ganun din tayo as individuals. Mm. We cannot make decisions na i-consult natin tao na hindi rin ganun kalalim yung karanasan. Sa Amen. bagay na kinukonsulta natin, di ba, kailangan malalim yung karanasan para matulungan tayo, maprotektahan natin ang ating kinabukasan. Amen. Ayan. Thank you, Pops. Ayan. So, sa lahat ng mga single, ready to mingle. Joke. Ayan. So, maghintay tayo. Maghintay tayo kahit 45 na tayo. Joke lang. But I was just reminded, no, Papi, yung love story ni Isaac and Rebecca, no? So, they were miles apart and they were doing their own things. Ganyan. And then, suddenly, si Abraham, siya yung naghahanap ng spouse for Isaac. And then, 'di ba, parang it just so happen na yun, si Rebecca talaga yung nakalaan for Isaac na sabi nga dun sa Bible is, yung naalala ko talaga is, Rebecca is old enough to get married but still virgin. Grabe, talagang dinefine talaga ng Bible yun sa Genesis na ganun. Sabi ko, grabe talaga si Lord pag siya yung nagbigay talaga, no, ng spouse mo. As in, True. nakaka-inspire. True. Astig. Yeah. Yeah. So, Saka ayan. maganda na yung mga parents, especially yung parents matino. Oh, yun pa. Isa pa yun. If the parents, I think yung talagang godly din, no? Tapos nakikinig din talaga kay Lord. Tapos sila yung magde-determine din talaga if this person is the right one for you. Kaya importante ka rin, papi, sa akin as my spiritual father na kapag merong lalaki, halimbawa, na gustong, alam mo yun, manligaw, you can actually see it, di ba? From the perspective of God. So, kasi baka ako, madala na ako ng emotion ko, di ba? So, mahirap na yun. So, sabihin ko, papi, ito na siya, ito na yung papapakasalan ko. Without, di ba, asking you or, di ba, magtanong muna sa'yo. So, yan. Tama. True advantage pa talaga yan. Okay po. Thank you po. Ayan. Tapos ito pala, meron pala akong tanong pa, last question na to. Okay, so, halimbawa, no, so, either guy or girl, syempre number one qualification natin is yung tao ay Christian. So, kapag ba, halimbawa, may nagustuhan ka, tapos nangyari nga na Christian nga itong taong to, parang aanuhin mo na ba? Sasagutin mo na ba siya? Or liligawan mo na ba siya? Agad-agad. Sa bilang na Christian. Ayan. Yun yung tanong ko. Definitely not. So, kailangan mo talaga ng guidance from people around you. Mm. Especially, of course, directly kay God. Kasi syempre, no, marami rin akong kilala mga Christians na naghiwalay eventually. Mm. May marami rin mga pastors na nakipag-divorce sa kanilang mga asawa. So, it's never a guarantee kung Christian yan. The relationship will last. So, it's always important na syempre, nakaangkla ka sa Panginoon, you don't make any decisions hastily, and you don't just trust the title na, wow, Christian yan, pwede na yan, hindi. Kasi kailangan makita yung fruits eh. 'Di Yes. ba? Yung evidence na andun sa kanyang way of life, nasa way of thinking niya. 'Di ba makikita mo ano ba siya, Mm. meron ba siyang puso para sa bata? Meron ba siyang puso para doon sa lost? Na ba Mm. meron ba siyang drive to obey God? Submitted ba siya kaya sa lordship ng Panginoon? Mahal niya ba si God with all of Mm. his or Mm. all of her heart, soul, mind, and strength? So, we have to be very, very observant doon sa fruits ng tao before we engage in having a relationship, 'di ba? Kasi marami akong mga kilalang Christians na nagkabuntisan. Mm. Okay, so it's the reality. Premarital sex is prevalent among churches, especially kung yung church hindi strong enough sa pag-preach ng purity. 'Di ba? Kaya nga sa simbahan natin, marami nagalit sa akin diyan. 'Di ba? If you're going to recall, akala nila killjoy ako, pinipigil ako. Hindi. Iniiwasan ko na mabuntis kayo, which happened to several people already. And nakita ko yung heartache ng Mm. maling decision sa relationship. Kaya kung nakinig sila sa akin, baka mamaya ang ganda na ng buhay nila, di Mm. ba? Maayos na napakasalan nilang asawa, Jesus hindi lang one. matino, di ba? Yung what if ng buhay kung nakinig lang sa leaders ng church na talaga
na nagmamatiyag, nagbabantay para sa kapakanan ng mga tao. Kaya nga ang hirap eh. Kung titingnan natin yung mga wrong decisions and then you see them suffer through, wala tayong magagawa eh. Nangyari Wala na. na, dyan na. Tama, tama mga Paps. Grabe, wala lang. So, marami kasi akong kilala na ganun nga mag-isip or mag-decide kapag makikipagrelasyon na Christian eh. O, Christian, nag-church naman. Okay, sige. Mababaw yung ano. Pero is he really the right one or is she really the right one that God have given to you, di ba? Hindi mo naman kinonfirm. Basta naipasa lang yung parang qualification na Christian. Okay po. So, doon pala kami dapat. Again, emphasis on by their fruits you will know them. By their fruits. Yeah, by their fruits. You. Okay. Thank you po, Paps. Yeah. So, ayan meron tayong natutunan for today's video. Okay, so, ayan, please continue to support our vlogs. Yan, yung mga channels na meron kami ni Pastor John, ni Papi. Okay, so, Papi, kung gusto mo ang ano, no? Tawag dito, i-use this my channel para po, di ba? Sabihin sa kanila about your uh, tawag dito, YouTube channel, JDR 101. Go ahead. Thank you, thank you. Again, I would like to emphasize, supportahan niyo po ang Sarah Perez Vlogs kasi ito yung isa sa mga channels na talks about God, talks about purity, at napaka-pure nung intention nung channel Mm, in terms of content, yung matutulungan kayo para maging matagumpay. So, ganun din po, I would like to encourage you to, catch a glimpse of JDR 101 sa FB. Please follow, like ang FB page natin. Sa YouTube naman po, please subscribe mm, and of course, hit that notification bell para lahat po ng mga yes. bagong content you will be able to get to know exclusively, of course. And huwag niyo pong kakalimutan, if you continuously support ang JDR 101, mas marami pa po tayong matutulungan, di ba? Kung manonood kayo, matututo kayo, magbabago kayo. At habang nanonood kayo, makakatulong pa kayo as you share the content and as we build the channel's numbers. Kasi napaka-importante po niya. Remember, ang nais lang po ng JTR 101 magtagumpay po ang lahat ng Pinoy sa buong mundo. At syempre, True. yung dalawang huling gagawin natin, magsama-sama tayo, di ba? Palakasin natin ang bawat sarili when we have our communities of practice and syempre, magmahalan sa ating channel. And if you would like to have, your topics or your questions answered, mag-comment lang po kayo sa comment section ng mga channels natin. Thank you so much.